Malawak na sabwatan, ganyan inilarawan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Pero ang idinidiin ni Bato, mga tiwaling opisyal daw ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Pinalabas lang daw na anti-drug operations ang nangyari. May report si Ivan Mayrina. Lumalabas daw na nagkaroon ng malawak na sabwatan sa nangyaring pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. At hindi lamang ito isang simpleng kaso ng tokhang o kidnap for ransom. The information that we received from the PNP side, also from the NBI side, is sasabi na to regularly nagbibigay ng pera yung online gaming doon sa mga tiwaling opisyal ng NBI. Then itong si Ji Ik-ju is matino na tao, ayaw magbigay, gustong bigyan ng leksyon para yung ibang Koreans involved sa online gaming dyan sa Mimosa matakot na para magbigay. Ang ginamit ko si Santa Isabel para palabasin na anti-drug operations. Hindi rin daw natitinag si De La Rosa sa sinabi umano ni Rafael Dumlao na may mga malalaking taong nasa likod ng sindikatong nagpatumba kay Ji. Sabi ko nga sa inyo, bring it on. Dumalo naman sa pagbubukas ng reinvestigation ng DOJ ang pangunahing suspect na sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Gerardo alias Ding Santiago, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong at ang civilian agent ng NBI na si Jerry Umlang na siyang kasama ni Santa Isabel habang nagwi-withdraw sa ATM. Sa akin pong nalalaman po, si Dumlao po ang mastermind po nito. Kung sa akin pong ayon po sa pagkakalam ko kasi po, pag once na nasakay po ako kay Santa Isabel, nagkakausap po sila. Si po yung nag-i-instruct, Dumlao. Hindi naman humarap sa investigating panel ang itinuturong mastermind na si Police Superintendent Rafael Dumlao. He is in the area, Your Honor, but according to him, for security reasons, he would not prefer to go down. Ang mga testigo na sina Christopher Baldovino at Marisa Moquicho, present din pati na ang may bahay ni Ji na si Kyung Jun Choi. Sa pagdinig inamin ng abogado ni Santiago ang may-ari ng Dream Funeral Services na siyang nagpa-cremate sa bangkay ni Ji. Inimbang nila, nilinis nila yung bangkay. So yung last part ng service is yung cremation. So admitted lahat yun. But that is only insofar as his business is concerned. Wala siyang ina-admit na alam niya na Koreano yun. In fact, hindi po niya alam. Ang alam niya, yun po ay galing, yung cadaver na yun ay galing sa operasyon nila Santa Isabel sa Oplan Tokhang. Hindi po niya alam na yun po ay from a kidnap for ransom case. Isinuminti na rin ni Santiago ang cellphone niya kung saan daw siya tinawagan ni Santa Isabel. Binigyan ng korte ng 5 araw ang PNP Anti-Kidnapping Group at ang NBI na magsumite ng lahat ng ihahaing reklamo kahit nagsimula ng preliminary reinvestigation. Ang 7 Angeles City Police naman na sangkot sa iba pang kaso ng kidnapping umano ng mga Koreano, inilipat na sa Camp Crame mula sa Angeles City PNP. Aminado si De La Rosa na gamit ng mga mapagsamantalang pulis ang war on drugs. Si SPO3 Ricky Santa Isabel nga raw, nagpaputok pa ng baril ng dukutin si Ji para itanim na ebidensya. Lumalabas ding may sabwata ng ilang personnel mula sa PNP at NBI. Talagang sindikato, isipin mo, nagkukunayb yung dalawang ahensya, membro. Hindi naman yung buong ahensya, yung mga membro lang ng ahensya na may mga hindi magandang plano. Ayon pa kay Bato, tinarget si Ji dahil ayaw nitong maglagay sa mga tiwaling opisyal. Taga-supply si Ji ng tao sa mga online casino. Regularly nagbibigay ng pera yung online gaming doon sa mga tiwaling opisyal ng NBI. Then itong si Ji Ik-ju is matino na tao, ayaw magbigay. Gustong bigyan ng leksyon para yung ibang Koreans involved sa online gaming dyan sa may sa Mimosa matakot na para magbigay. Parang ganun. Ang ginamit ko si Santa Isabel para palabasin na anti-drug operations. Iniimbestigahan naman ang pinagsanib na puwersa ng NBI at PNP ang umano'y malaking sindikato sa NBI na sangkot sa payola sa illegal online gaming.
Sinisilip na rin kung may kaugnayan ito sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Narito po ang ikalawang bahagi ng aming eksklusibong report. Isang dokumento ang ibinigay sa News 5 ng mapapagkatiwalaang source na kasama sa nag-iimbestiga sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Idinetalya rito ang modus umano ng ilang tiwaling opisyal ng NBI para makakuha ng payola sa mga illegal na online gaming operators sa bansa. Base sa dokumento, magsasagawa ang tinawag na NBI Team A ng operasyon laban sa isang illegal na online gaming. Magsasampa raw ng kaso. Pero hindi ito matutuloy dahil magbibigay ng hanggang 5 milyong piso ang operator para maabsuelto ang kaso. Pero makalipas lang ang isang buwan, sasalakayin ulit ng NBI Team B ang parehong online gaming. Pero magkakaroon ulit ng settlement. Maulit daw ang ganitong operasyon pagkatapos ng isa pang buwan. Dahil sa walang tigil na operasyon at pangungutong ng NBI, mapipilitan na ang gaming operator na makipag-usap at makipagkasundo sa tinatawag na broker ng NBI para magbigay ng buwan ng payola sa hepe ng raiding team na aabot sa 2 milyong piso kada buwan. 30% raw ng koleksyon ng payola ang napupunta sa mga broker na karaniwang Koreano, Chinese o Taiwanese. Habang ang 70% ay pinaghahatian umano ng mga opisyal at operatiba ng NBI. Ang naturang grupo ang tinututukan daw ngayon ng pinagsanib na puwersa ng NBI at PNP na posibleng nasa likod sa pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Nauna nang isiniwalat kahapon ng News 5 na posibleng may kinalaman sa payola sa online gaming ang pagpaslang sa biktima. Nagsusupply kasi ang kumpanya ni Ji Ik-ju ng tauhan sa mga kasino, kabilang na sa gaming tycoon na si Jack Lam. Dahil sa kaugnayang ito, posible raw na sinubukang kikilan si Ji Ik-ju, ngunit hindi siya pumayag. Yes, yan yung pinapalo namin ngayon na linya kasi parang dito talaga nagpopol yung motivation na na-establish namin. Sa kabila ng aligasyon, mataas pa rin daw ang moral ng mga taga-NBI. Pero ng joint investigation team, ang NBI tsaka PNP. So they will take on with the investigation. If you notice, yung NBI doon, hindi naman sila originally charged. So we leave it at that. At habang lumalalim ang investigasyon sa Ji Ik-ju slay case, tingin ng mga investigador mas marami pang mga opisyal ang sasabit sa pagkamatay ng Koreano o di kaya sa online payola scheme. Handa raw mamatay si PNP Chief Ronald De La Rosa sa pagbangga sa malalaking tao na sangkot sa Ji Ik-ju kidnapping case. Ayaw pangunahan ng PNP Chief ang investigasyon pero lumalabas na naging target si Ji Ik-ju dahil ayaw nitong maglagay sa mga tiwaling opisyal. Malaki rin daw ang posibilidad na sangkot ng Korean Mafia sa krimen. Samantala, binisita muli ni Bato ang Anti-Illegal Drug Group para pag-utos na maglaan ng lugar para sa Counterintelligence Task Force o CITF. Binubuo ito ng mga personnel mula SAF Intelligence Group at Investigating Team. In-implicate niya na mga malalaking opisyal sa NBI. Siya pwede matakot. Bring it on. Willing to die anytime. The picture is getting clearer. And hopefully this will lalabas talaga ang buong katotohanan. Hindi po yan malayo. Muling iimbestigahan ng Department of Justice ang kaso ng pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ito'y matapos iutos ng Angeles City Regional Trial Court na magsagawa ng re-investigation sa kaso ang DOJ. Itinakda ang preliminary investigation sa Biyernes, Pebrero 3 sa ganap na alas 2 ng hapon. Kaugnay nito, ipinatawag ng DOJ ang 8 respondent, kabilang na ang mga suspect ng pulis para sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention. Kasama sa mga pinaharap ay si Police Superintendent Rafael Dumlao, team leader ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group na respondent na sa reklamo. Pinasisipot din si Jerry Omlang, dating runner ng NBI, na umaming kinausap ni SPO3 Ricky Santa Isabel para isakatuparan ang operasyon kay G. Ipinatawag na rin ang dating pulis na si Gerardo Santiago, may-ari ng Green Funeral Homes na pinagdalhan ng bangkay ni G at gayon din si Christopher Alan Grunberg na owner ng kotse na kasama sa convoy ng dukuti ng biktima.
Kabilang sa pinadadalo sina Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas, SPO4 Ramon Yalung at PO2 Christopher Baldovino. Inimbitahan din ang may bahay ni G na si Choi Kyung Jin, kasambahay na si Marisa Morquicho at PNP Anti-Kidnapping Group member Senior Superintendent Glenn Dumlao, SPO3 Reynaldo Curampes at Senior Inspector Jonathan Rabanal.